Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, magandang araw sa inyo mga lodi. Kamusta kayong lahat? So mag-update tayo ngayon mga lods. Napakalupit, no? Medyo may araw na dito sa amin. May araw na ba sa inyo mga idol? Dito medyo may araw na no? Medyo dumidilim uli. Sumilip lang yung araw, tapos dumilim na naman. So ito, mag-update tayo ngayon mga lodi. Alam nyo naman na everyday tayo nag-update. Kagabi wala na, gabi na kami nakauwi. Hindi na ako nakapag-record mga lods, no? Tapos nagbasa ako ng comment. Ang daming umiyak sa comment section mga lods, no? Nabasa ko doon. Ang dami mga pulgas na umiyak. Ang dami pang nag-uutos Alam nyo, meron pa nga ako nabasa dun sabi tagal na kita, napanood na kita dati, ganito ganyan, wala ka talaga, ganito ganyan. Dahil naisipin mo yun, no? Ang tagal mo na palang bad trip sa akin, tapos nanonood ka pa rin everyday, naghahanap ka ng, alam mo yun, masasabi ko. Tapos wala akong pakialam sa'yo, ang tindi na sakit na. Yan, wala na, tinanggal na kita sa listahan. Hindi na kayo makapag-comment, ayoko na may stress sa inyo. Diba? So kung ganito lang yan, kung ayaw nyo manood sa akin mga idol, sa mga opinion ko, kayo manood, di naman ako nagbibideo-gawa ng video para sa inyong mga galit sa akin Gumagawa tayo ng video para sa mga nanonood sa atin, no? Kung ikaw ayaw mo, wag ka na, ganun lang yun, basic common sense. Isipin mo, ang tagal mo pang kinimkim yun, tapos ikikik lang kita. Alas Tapos yung isa pa, nagturo, huwag ka na kasi maganyan. Sabi tuloy ni Chris Cilindro, isa na naman diktador Sabi nga mga lodi, kung ano yung pinapanood nyo rito, yun. What you see is what you get. Kung ayaw nyo, doon kayo sa iba. No, ganun lang yun mga idol. Walang sapilitan manood dito mga lods. No? So ayan, mag-umpisa na tayo Like muna, lalo na yung mga hindi na makakomment. Kahit di maka-comment, pwede mag-like. Ayun lang ang kondisyon dyan. Pag naka-like kayo ng 10 beses, babalik kayo. Hindi na kayo mag-comment ulit. So, ayan Grabe. Kanina pa ako nag-aabang dito ng position ko. Kanina pa ako nagkakape Pero ang pinakamababa na inabot natin mga lodi simula ng isang araw at kahapon nasa 2.9. So sabi ko sa inyo nasa $3 to talaga. Ngayon nasa 0.8. Nako, puchigis yan. Sana bumalik kahit mga dito lang sa saradong 3. Saradong 3 lang mga lods. Pwede na yan. Mga dito. Ayan, po-position tayo. Naka-ready na yung pan-trade ko $354 Ang titrade natin yan mga idol. Dapat maposisyon ko to bago mahuli ang lahat. Ngayon na pa ako nag-aabang. So mag-start na muna tayo mga lodi, no? So punta na tayo dito sa ating mainit na news. So ayan ito na Alam nyo, medyo na-disappoint ako dito sa bata akong pupustahan ko Asan na si Baste? Ayan, medyo na-disappoint ako. Alam nyo, una, nung pagkarinig ko ng niya rito, ng interview niya, disappoint ako. Sabi ko, yun, ikaw nagamon, tapos bigla maglalagay na kondisyon. Tapos, meron din nagsabi na sa comment section na hindi naman siya yung unang nagkondisyon. Ang unang nagkondisyon si General Torre. Kasi ang hamon lamang daw kasi ni Baste is suntukan. Tara, suntukan tayo. Pero, ang sabi naman ni General, sige, basta charity event. Kumbaga, magkakaroon tayo ng mga ganyan para sa mga nabaha. Which is good yun, para makatulong. Kaya lang kasi, sabi niya kasi, tawag dito, kuha tayo ng mga sponsor. Kung unang-una, technically bawal yung mag-sponsor ka ng wala kang pang tawag doon. Kailangan may papel yan Magkakaroon ka muna ng mga tawag ito permit bago ka magkaroon yan ng sponsor. So bawal yung kapag yung biglaan tapos magkaroon ng sponsor, di ba? So pangalawa, so siya nagsabi pero ako kahit na nagkondisyon si General Torre, dapat palaga mo pa rin kasi ikaw yung una naghamon, di ba? Ikaw yung una naghamon Tsaka kung tutusin, bugbog sa'yo yan. Kaya lang,
Ngayon, marami kang kondisyon, ano, tawag dito, parang, ano yun, bad trip yun. Dapat ang gawin, ang payo ko lang ang gawin mo, sige, palagan mo na. Palagan mo. Tapos once na manalo ka, saka mo sabihin yung gusto mo. Nanalo ako ngayon. So, kung gusto ko ganito, ganyan. No? Kahit na hindi sila tumupad, at least, ayun na yun. Sinabi mo. Di ba? Pero yung magkukondisyon ka na ngayon pa lang, bago mag-start magpapa-hair follicle, walang magpapa-hair follicle dyan, mga lodi. Ayan nga yung magandang gawing batas. Naisip ko tuloy, mga idol. Dapat magkaroon ng batas, no? Na every 3 months, no? Magkakaroon lagi ng drug test sa mga politiko, kahit sino, kahit simula sa mga kagawad ng barangay hanggang sa pinakamataas. Every 3 months magkakaroon tayo ng ganun, di ba? Drug testing. Ano sa palagay nyo? Di ba? Ayun, maganda yun, mga lods, no? Dapat magkaroon ng magpasa ng batas na ganun. Kung talagang seryoso kayo na malinis yung mga gumagamit ng drug sa mga politiko sa atin, dapat every 3 months o 6 months, sabi mo ng 6 months, kalahating taon, every kalahating taon, lahat may mga random, hindi random dapat, dapat random pala para hindi sila mapaghandaan. Random, sa loob ng 6 months, laging may random drug testing, di ba? Para maganda. O yun na yun, no? Pero ito, sa tingin ko, hindi ito matutuloy. Siguro dahil kay Baste. Kasi ayaw niya ang dami niya kondisyon Nabad trip nga ako Dami ko, tangin niya, ikaw nagamon tas ang daming kondisyon. Although, si Tori yung unang nagbigay ng kondisyon. Pero pumalag Kumbaga, hindi mo nga ini-expect na papalag yun kasi matanda na yun Di ba? Pumalag. Tapos nagbigay ng kondisyon. Nako, yari ka dyan. Tapos nakita nagtitraining tayo, natatawa ako, feel na feel So, ayan talaga nagtitraining siya. Mga idol, no? Pero bad trip ako kay Baste kasi ayaw niya ituloy. Gusto ko ituloy niya. Ang dami niya sayang yung training ni Tori. Di ba? Nagpo-push up pa siya yung kanang nakaraan. Napapalita ko, nagbo-boxing pa siya. Di ba? Talagang gusto niya rin talaga. So, dapat gustuhin mo rin kasi ikaw yung naghamon. Di ba? Pero malalim daw to, mga lods, pinapasukan na ng politika to Nakikita ko sa mga ibang mga tawag doon, mga content creator ng mga iba't nila Torre, tas content creator ng mga Duterte. Hinahanaapan nila ng reason bawat sa isa sa kanila. Tapos ang dami nang pumapasok, si Gadun gusto na maging referee, no? So, wala, sa akin sayang lang oras natin dito dahil sa tingin ko hindi ito matutuloy, mga idol, no? Di ba? Kumbaga, mauwi to sa puro trash talkan na lang ng trash talkan. Di ba? Pero kung matuloy man to, kasi sa linggo pa naman to matuloy man to, tataasan ko yung pusta ko. Tataasan ko yung pusta ko, mga idol. Alam nyo saan ako? Sa tabla sana ako Pero sige, tataasan natin pusta natin, mga lodi. Maghahanap pa akong kapustahan dyan. Di ba? So, ayan. Pero hindi ito yung mga mainit na news natin. Marami tayong malupit na news ngayon, mga idol. Unang-una, binalita lang natin to. Tapos pangalawa, mga idol, RIP, no? Rest in peace kay Hulk Hogan, mga lods, no? Kaninang madaling araw to, mga lods. I'm absolutely shocked to hear about the passing of my close friend Hulk Hogan. So, alam nyo si Hulk Hogan, inano pa niya tawag dito, parang sinampanya pa niya si Trump. So, talagang kilala to ni Trump. Tapos, ano bang reason? No? Ano bang reason kung bakit siya namatay, mga idol, no? So, ito kasi yung sinabi dito, surgery gone wrong, mga idol, no? Hulk Hogan allegedly went in for a routine procedure and came out a vegetable. Ito kasi yung mga lodi, Now he's dead at 71. Just 1 year after ripping his shirt of at RNC. Full of fire endorsing Trump. So, sipin nyo 1 year ago. Ganto si Hulk Hogan, last nyo, pinunit niya pa yung sando niya. Di ba? 1 year ago. Tapos nag-undergo siya sa parang surgery, something. Di ba? Routine. No? Kumbaga,
Hindi lang isang beses, kumbaga nagkakaroon siya ng parang scheduled, no, na surgery. Tapos parang nag-gone wrong or something. And ayun na nga, mga lodi, no. Kasama ang palad, nasawi ang idol natin na si Hulk Hogan. Alam nyo, kung tutusin, si Hulk Hogan yung naging unang idol ko sa wrestling. Tapos naging si Ultimate Warrior. Kasi sila dalawa yung naglaban sa uli. Si Ultimate Warrior ako nun. Parang si Ultimate Warrior yung ano nun bida nun mga lods Pero syempre, ano na to legend to mga lodi. Si Hulk Hogan isa to sa mga sikat na sikat talaga. Lalo na dati kung nanonood ka ng wrestling, no. Dati wala ka na may ibang libangan kundi Voltes 5 tsaka wrestling Ganun lang papanoorin mo dati. So may mga idol ka pa. Si 123 Kid, idol ko din yun si 123 Kid 'Di ba? So, nakakalungkot lang no na dalawang legend na yung namatay ngayong linggo pa, ngayong halos wala pang isang linggo. 'Di ba? Kasi nung una si Ozzy Osbourne. Tapos ngayon si Hulk Hogan. Nako, medyo malungkot, no? Malungkot mga idol. So, ayan, yun yung mga global news natin. Etong malupit natin na news ngayon, taragis yan, matindi to mga idol. Ang awkward nito. So, punta tayo dito. Dinalaw na, pinuntahan na ni Donald Trump. Si Jerome Powell, mga idol, no? So, check natin, Well, thank you very much. We're looking at the construction. So, chine-check ni Trump yung construction ng Fed HQ, mga idol. Chine-check niya kung mahal o overpriced ba. And we're with the chairman, as you know. Chairman, come on over. Mas matangkad pala si Trump kay Jerome. Parang ang liit ni Jerome Powell dito. Titignan ko Samantalang pag pinapanood ko siya sa pag-FOMC, lagi parang niya, ang laki niya. And we're just taking a look at what... Parang naging bata si Jerome Powell kay Trump. What's happening? It's a tough construction job. They're building basements where they didn't exist or expanding them, and a lot of very expensive work. There's no question. A lot of very expensive work. There's no question about that. About it. And, about it pala. Yan. Tapos ito mga lodi, ito na. So, nagkaroon, parang, basahin na muna natin bago natin i-play. Sabi dito, within seconds of getting up to the cameras, Trump said the cost rose to 3.1 billion. Sabi ni Trump, it went up a lot. Sabi si Powell, umiiling-iling lang siya, di ba? It's now 3.1 just came out. Sabi ni Powell, no, I haven't heard that. Trump takes out a paper and hands it on to Powell, 3.1. Sabi naman ni Powell, you just added a third building. Sabi ni Trump, it's building that's being built. It's a part of the overall, sabi dito. No? So, tingnan natin ang awkward nito, mga lodi. Billion, went up a little bit, or a lot. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. Yeah, it just came out. Ang cringe niya, no? Ang cringe niya, no? Hindi alam ni Powell gagawin niya kung titignan niya yung salamin niya o ano. I noticed that at about 3.1 as well. 3.1, 3.2. This came from us? Yes. I don't know who does that. You're including the Martin renovation. You just added. Our entire capital. Yeah, you just added in a third building. Is what that is. That's a third building. Well, including no, the but Martin building. it's a building that's being built. No, it was built 5 years ago. We finished Martin 5 years ago. It's part of the overall work. But it's So, not new. So we're going to take a Parang nagsasagutan pa sila sa harap ng mga reporter, no? It's not new. So we're going to take a look. We're going to Sabi niya kasi, it's built 5 years ago. Tapos sabi naman ni Trump, it's a part of overall. Sabi naman ni it's not new. so It's not new. It's not new, sabi niya. so we're going to take a look. We're going to see what's happening, and it's got a long way. Do you expect any more additional cost overruns? Don't expect them. We're ready for them. But we have a little bit of a reserve that we may use. But no, we don't. Expect to be finished in 2027. We're well along, as you can see. Nice to take these off every once in a while when we're not in. Ang kulit na ni Jerome Powell, nakadila pa, pero
We're not in. Ang lupit, men. Tapos sabi dito, ito, may interview dito, mga lodi. Pakinggan natin to, ha. Developer, what would you do with a project manager who would be over budget? Generally speaking, what would I do? I'd fire him. Ano nangyayari? Grabe, mukhang nalalapit na. Mga idol, no? Nalalapit na yung, hindi ko alam kung mapapire to, magre-resign si Jerome Powell, mga idol, eh. Ano sa tingin nyo? Mga lods, kasi medyo natutuwa ako sa nangyayari dito, mga lods, eh. Ang lupit nung parang ang cringe nung usapan nila, eh, no? Mga lods. So, sa tingin ko, malapit na to. Para sa akin, payo ko lang kay Jerome, dapat magana lang siya. Mag-resign na lang siya. Iba kasi kapag finire ka, eh. Iba sa ano mo nun, tawag doon? Sa portfolio mo or sa record mo, pangit kapag pinire ka. Mas maganda kung nag-resign ka na lang, di ba? So, ayun. Malapit na, dinalaw siya ni Trump, eh. So, ito, punta tayo dito kasi maraming nag-aalala, maraming nagsasabi, ano ba naman yan, Jeblo, si Chris Larsen, yung co-founder ng XRP, nagda-dump na ng Ripple, nagda-dump na ng XRP. Ayan na naman tayo. So, maraming sabi ko sa inyo, mga lods, pag may mga ganitong news sa XRP, no, yung mga parang nawawalan kayo ng loob. Napafad kayo. Ako kasi sabi ko nga, hindi na ako mapafad dito. Kahit ano pang sabihin yung balita dyan sa XRP, alam ko na yan. Alam ko na yung mangyayari. Inaaral ko na yan, eh. Alam ko na yung patutunguhan. Di ba? So, pag may mga ganitong tawag dito, news, halimbawa, Ripple co-founder dumps XRP at the top, sabi, a wallet link to Chris Larsen moved 50 million XRP, 175 million to exchange as soon as XRP near local high. Now, the crypto community is accusing him of dumping on retail. Is this what triggered the last XRP dip? The answer is no. So, si Chris Larsen, mga lodi, meron ata siyang halagang nasa 8 billion na halaga ng XRP, eh. Mga lods, eh. So, yung wallet niya, mga idol, nilagay niya yung kanyang XRP sa crypto exchange, pero wala pang record na binenta niya yon. So, kung sakaling binenta niya man yon, kung sakali lang na binenta niya, hindi siya nagda-dump sa, wala pang 2% ata ng asset niya ng XRP. No, kung sakaling hindi niya naman ibebenta, wala naman sa issue, ibebenta ko lahat to, XRP ko, idadump ko, wala. Kasi nasa 8 billion mga idols at ang pagkakatanda ko 8 billion. No? Yung halaga ng Ripple ng XRP pala na nasa kanya, no, na hold niya, at meron silang balak doon. Yun yung sinabi nila nung sa interview. Pero etong maliit lang to, mga idol, 50 million XRP, no? So, hindi pa naman sinasabing bebenta, pwedeng hindi niya ibenta, pwedeng ipang settle niya o pwedeng ipang something niya, hindi natin alam, 'di ba? So, yung mga ganitong news nagbibigay ito ng FUD, no, ng fear, uncertainty and doubt. No, sabi nga dito ni Anonymous, you're always the first to spread FUD about XRP. I'm guessing BTC maximalists are sponsoring you. At hindi lang yan, mga lods, no? Ito, sa Coin Bureau kasi ito, mga lods. Although goods ako magkumuha ng mga news sa Coin Bureau, lalo na sa ibang crypto, pero nakikita ko din yon na medyo, pag nag-news sila sa XRP, medyo negative, no? Katulad nito, pinost niya to nung June 20, no? June 20 to, sabi niya rito, XRP won't see $3 anytime soon. On-chain data paints a bearish picture. New XRP wallet creation is down nearly 80% in January and daily active address just plunged. So, ang pinaka-point niya rito, hindi daw aabot ng $3 si XRP nung June 20. Ngayon, ano nangyari? Diba? Nasa $3 siya ngayon, nag 3.6, nag 3.4, nag 3.6. Kung nakinig ka dito kay Coin Bureau nung June 20, down, sayang, hindi ka kumita sana. hindi ka kumita, 'di ba, kung sakaling nakinig ka sa kanya, 'di ba? So, si Coin Bureau meron talaga siyang bias news minsan sa XRP.
which is medyo obvious. Pero kumukuha pa rin ako ng news sa kanya, mga idol, lalo na sa ibang mga crypto news, hindi sa XRP. Pero yun nga, no? So huwag kayong masyadong maniniwala kapag may mga, lalo na kung inaral nyo naman yung coins na iniinvesan nyo, 'di ba? Huwag kayong kabahan, mga lods, no? Kasi sa crypto, talagang sobrang risky yan. Nagiging lamang ka lang kapag inaaral mo yung iniinvesan mo. So as long na inaaral mo, sa tingin mo lamang ka, huwag kang kabahan, mga idol, no? Alam mo naman yung pinasok mo, crypto eh. 'Di ba? So sa PAX ka lang pumunta. Dapat meron kang yung mga legit na info yung mga pupuntahan mo. 'Di ba? Ganun. So, bukod diyan, mga idol, sabi dito ni sa Cointelegraph naman to, hindi sa Coin Bureau. CryptoQuant CEO, si Qiang Ju, mga idol, no, yung CEO ng CryptoQuant, declares Bitcoin cycle theory dead, admitting his whale-based prediction failed, no? He notes institutional adoption is bigger than expected. Old whales now sell to new long-term whales, not retail, mga idol, no? So nagbabago na, hindi na katulad ng dati, no? Yung institutional adoption is talagang medyo alam na natin kung ano yung magiging mga number 1 ngayon. So yung mga ina-adapt na mga may silbi o yung merong utility, no? Sabi niya dito, Bitcoin cycle theory is dead. My prediction were based on it. Buy when whales accumulate, sell when retails join, but then patterns no longer holds na. Last cycle, whales sold to retail. This time, old whales sell to new long-term whales. Institutional adoption is bigger than we thought. Trading feels pointless. Holders now outnumbered traders. O, diba? Yung mga holders talaga yung talagang medyo dumadami na ngayon. My mistake was ignoring this shift in my bull cycle is over. Bull cycle is over. Call. I certainly apologize if my prediction impact your investment. I'll be more careful with forecast and focus on providing data-driven insight. So, ayan. Tapos mga Lodi, balik tayo dito sa mga FAD. Sumingit kasi ito news na to. Balik tayo dito sa mga FAD. Mali ako ng lagay eh. So, balik tayo sa mga FAD. So, ito mga idol. Pakinggan nyo dito si Brad Garlinghouse, mga Lods. No? Sabi niya dito, 4 years ago, we entered a battle we didn't choose, but we fought and we won against the SEC. This is a victory for justice, innovation, and the future of crypto. We couldn't have done it without our XRP community. Now it's our turn to say thank you. I'm launching Ripple Rewards Program, 100 million XRP airdrop pool created for you. Follow the instructions at Finance X. So may mga nagpo-post ng ganito, mga Lodi, nagpo-post ng QR code. Tapos sabi dito, Ripple announced the official launch on the XRP Rewards event for the entire Ripple community. O yun na, so bibigyan ka ng instruction para magkaroon ka daw ng airdrop, which is scam po yan, no? Hindi yan tawag dito, AI to. Hindi siya tunay na video, mga Lods, no? So like kayo mag-iingat kung sa tingin nyo nakaswerte na kayo. Uy, swerte, magkakaroon ako ng malupit na airdrop. Ibig sabihin, ikaw ang mawawalan pagka ganun. Ikaw ang may scam, no? So ayan, ito nga sabi dito, I lost 3,721 XRP to a phishing scam. Please learn from my mistake. So ayan, magano kayo mga Lods, no? Lagi kayo mag-ingat, lalo na kung may hold kayo XRP, dahil alam ko sa tingin ko lang yung mga phishing site ngayon, yung mga scammer ngayon, mas gusto nilang makakuha ng XRP, mga Lodi, no? Talagang mag-ingat kayo. Ayun lang gusto kong sabihin, no? Tapos, ito dapat yun, magkasunod yun eh. Ito, tsaka ito. Tapos, ito, just in, 1 billion in Tether has just minted out of thin air and injected into Bitcoin to keep it afloat. So ayan mga Lodi, no, laging sinusuportahan ng Tether, no, yung Bitcoin para hindi mag-drop. So ito, pakinggan natin tong tatlong malulupit na to, mga idol, no. Iyaano ko lang ng konti. Sabi kasi dito mga Lodi, anong masabi mo kapag saan ka
kapag nagkaroon ng ETF yung XRP and Solana, sa tingin mo saan ka pabor dyan? So sabi dito ni James, where we had futures. I will say this: we had a kind of a situation like this where we had futures Solana ETFs and leverage futures or derivatives-based ETFs that have exposure to Solana launch before the XRP versions, and the XRP versions have got more assets and flows than the Solana version. So, but that said, like the derivatives-based products are nowhere near as high on the list of demand for investors as the spot products would be. We do have a pseudo spot product from Rex Osprey that went through a whole bunch of loopholes and end arounds to try to get it. Ang paliwanag ni Idol eh. Exposure to spot Solana with staking. That's also done very well. I think in the near term I would bet on XRP, but over the long term I'd probably bet on. So nagbet siya sa XRP. So dito naman tayo dito sa ano to? Basta may ano to eh. Kalimutan ko yung pangalan nito. Yung company niya. Yeah, I think XRP would do better out of the gate. So ayun sinabi niya XRP din mga lods, no? So overall, pareha silang XRP. Pero may sinabi to si James si James Sepp. Sabi niya, XRP ako in a few months pero sa long term sa Solana daw siya. Ganun, no? So, ang ganda rin ng sinabi nito ni Matt Hogan. No, XRP siya, sabi niya, it doesn't matter kung 90% is galit sa XRP. What matters is 10% love XRP. So, yun yung sinabi niya dito. So, ayun, mga lods, no? Antindi, di ba? So, punta tayo dito. Ito, hindi ko pa ito napapakinggan. Pero nung binasa ko yung kanyang caption, XRP salty boys mad when I say if you don't have enough stock, you finish. So now, listen to somebody else say it. Loud and effing clear. O, ayan ha, pakinggan nyo mabuti. To your financial structure. And I will tell you right here, right now, that if you have not stacked your XRP, your XLM, and your HBAR, you are about to get left in the fucking dust. Why do I know this? Because I'm tied to the financial systems, the actual private central banking systems going forward. This was our tasking, this was our job. We've been at this program for decades. Not a couple of months, not a couple of years. It's been in the works for decades. Let that number sink in. Decades. Nagalit. Nagalit si Idol. Kung magalit, okay, yak. This was the only way that we could free everybody from the system. Sometimes there has to be a bad guy that's painted up front. So, kailangan daw mga Lodi, tago niyo yung mga XRP, XLM, and HBAR. Ayun yung sinabi niya. Alam niya daw yon dahil membro siya ng mga malulupit na itim na magkakapatid. So, ayun mga Lods, no? Sabi ko rin naman sa inyo, mas maganda kung malaki na yung asset nyo, bumili na kayo ng cold wallet at i-safety nyo na yung inyong mga coins, lalong-lalo ni XRP. Pero kasi siya, may specific siyang sinabing coin which is XRP, XLM, tsaka HBAR. So ako mga idol, hindi ako nagsasabi, I'm not a financial advisor. Huwag kayong bumasi sa akin para mag-hold, bumili o magbenta ng coins. No? Isa lang tayong tambay na nagtitrip at mag-content nagko-content ng crypto. So, do your own research mga lods. No? Huwag kayong umasa mga content creator kasi once na magkanda leche-leche yan, hindi nyo na masisisi yung mga yan. Mga idol, no? Maski ako ba't nyo ako sisisihin? Di ba? Lagi ko naman, pera nyo yan Kayo pumipindot kung saan kayo bibili, kung saan kayo magbebenta. So, dapat, huwag kayong umasa ibang tao para i-handle yung inyong financial asset, di ba? So, ganun mga idol, no? Medyo basic lang yun. Dapat alam nyo na yun. So, last news tayo. So, nag-trending to, mga idol. At ang isang watch as a Bananas baseball player perform attempts backflip during a live segment. Ayun, live pa to mga lods. Oh. Pakinggan nga natin. Hindi ko ito kaya lang kasi baka maka-copyright ako Huwag na lang natin lagyan ng, sige, onti lang. Yung pagka-vertical niya lang. Oh, Jesus. That, what you just saw, is a brand new twist on America's favorite. Ang lakas nun, no? So, ginawa niya yan live. So, bad trip, mga idol, no? Medyo, iisipin niya yun ng ilang taon, no?
Bago siya makamove on doon. Kaya lang may video. Every time na mapapanood niya yung video, hindi ko alam kung malulungkot siya, matatawag sa sarili niya, mga idol, no? So, ayun yung mga news natin ngayong umaga. So, mamaya, medyo puyat kasi ako ngayon mga lodi. Kasi medyo, kaya ito yung mga news natin. So, mamaya, mag-news ulit tayo ng gabi, mga lodi. Sana enjoy niyo yung ating balita ngayon. No? Medyo may mga malulupit at syempre may mga malulungkot tayong news. Tapos syempre mga cringe na news. Grabe to mga lodi, nakadila pa si paano kaya makukuha to? Gawin ko kaya yung thumbnail to. Kaya lang ang labo pixelated. So ayan, kita-kits tayo mamayang gabi mga idol, no? Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Siyempre, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. At sobrang merry thank you sa mga sumusuport sa channel natin. Mamayang gabi, magabas tayong comment mga idol, no? Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link natin dyan sa description. Kita-kits tayo mamaya. Magandang araw sa inyo mga kapatid at what's up? Subscribe to Clouded TV. Subscribe to Clouded TV. Subscribe to the blog. Want to subscribe to me? It's a link in the description. Also, keep dry because it's dry random. So I'm just eating. Peace. Punong-puno yung bibig mo kasi.